Noong mga siglo na ang nakalipas, isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa isang araw na nakatago sa loob ng buwan ng Marso, isang araw na darating ng tahimik, walang babala, ngunit may kapangyarihang magbago ng kapalaran magpakailanman. Hindi niya ito tahasang pinangalanan. Itinago niya ito sa mga simbolo, sa mga anino, at sa mga taludtod na mauunawaan lamang ng mga tunay na nagmamasid at nagbibigay pansin. May ilan na naniniwalang ang lihim na araw na ito ang sandaling nagbabago ang swerte, kung kailan biglang bumubukas ang mga pinto, o kung kailan ang isang desisyon ay tuluyang magpapalit ng direksyon ng isang buhay. Ang tanong ay hindi kung darating ba ang araw na ito. Ang tunay na tanong ay makikilala mo ba ito kapag ito'y dumating? Ang Marso ay matagal nang itinuturing na buwan ng paglipat, isang tahimik na tulay sa pagitan ng nakaraan at ng mga bagay na magsisimula pa lamang. Unti-unting humihina ang lamig, mas tumatagal ang liwanag sa kalangitan, at may isang hindi nakikitang puwersang nagsisimulang gumalaw sa ilalim ng pang-araw-araw na buhay. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga mistiko at astrologo na ang panahong ito ay may natatanging enerhiya, isang enerhiyang gumigising sa pagbabago, naglalantad ng mga nakatagong katotohanan, at nagtutulak sa kapalaran pasulong. Si Nostradamus, nakilala sa pagtatago ng kanyang mga pangitain sa mahiwaga at simbolikong mga taludtod, ay madalas tumutukoy sa mga sandali ng malaking pagbabago na nakatago sa loob ng karaniwang mga petsa. Ayon sa ilang interpretasyon, isa sa mga sandaling iyon ay matatagpuan sa buwan ng Marso. Ngunit hindi ito tungkol sa takot o pamahiin. Ito ay tungkol sa pagiging mulat. Sapagkat kung minsan, ang pinakamalalaking pagbabago sa buhay ay hindi dumarating ng maingay, dumarating sila ng tahimik, nagkukubli bilang isang ordinaryong araw na may taglay na pambihirang kapangyarihan. Sino si Nostradamus at bakit mahalaga pa rin ang kanyang mga salita? Matagal bago ang makabagong teknolohiya, bago pa sinuyod ng mga satellite ang kalangitan, at bago hulaan ng mga algorithm ang kilos ng tao, may isang lalaking nagsabing kaya niyang tumingin lampas sa kanyang panahon. Si Michel de Nostradame, na mas kilala sa buong mundo bilang si Nostradamus, ay isang Pranses na manggagamot at astrologo. Noong ika-16 na nasiglo na ang mga isinulat ay umalingaw sa loob ng maraming siglo. Ipinanganak noong 1503, nabuhay siya sa panahon ng salot, digmaan, at matinding kaguluhang panrelihiyon. Isa yung panahon ng walang katiyakan, at marahil ang kawalang katiyakang iyon ang humubog sa kanyang pagkahumaling sa kapalaran. Hindi sumulat si Nostradamus tulad ng karaniwang mga iskolar. Inilathala niya ang kanyang mga prediksyon sa maikli at misteryosong 4 na linyang taludtod na tinatawag na quatrain. Ang mga taludtod na ito ay punang simbolismo, metapora, at nakakodigong wika. Pinaghalo niya ang Latin, Griego, Pranses, at malalabong sanggunian, kaya naging mahirap bigyang linaw ang kanyang mga propesya. May mga naniniwalang sinadya niya ito, upang maprotektahan ang sarili laban sa pag-uusig, o marahil upang tiyakin na ang mga susunod na henerasyon lamang ang tunay na makaunawa sa kanyang mga pangitain. Sa paglipas ng panahon, marami ang nagsabing natupad sa kanyang mga isinulat ang malalaking pangyayari sa mundo, mga revolusyon, pag-angat at pagbagsak ng mga pinuno, pandaigdigang digmaan, at maging mga pagsulong sa teknolohiya. Iginiit ng mga nag-aalinlangan na malabo at bukas sa iba't ibang interpretasyon ang kanyang mga salita. Ngunit iginigit naman ng mga naniniwala na ang kanyang pagiging tumpak ay hindi maaaring baliwalain. At hanggang ngayon, nagpapatuloy ang debating iyon. Ngunit lampas sa mga tanyag na pandaigdigang kaganapan, may ilang mananaliksik na naniniwalang nagsulat din si Nostradamus tungkol sa mas tahimik na mga pagbabagong yugto, mga personal na pagliko ng buhay, pagbabago sa kabuhayan, at mga nakatagong sandali kung kailan ang kapalaran ay marahang yumuyuko imbes na marahas na bumaligtad. Sa ilan sa mga hindi gaanong kilalang taludtod na iyon, may mga interpretasyong tumutukoy sa isang tiyak na panahon sa buwan ng Marso, isang lihim na araw na inilalarawan hindi sa pamamagitan ng mga numero, kundi ng mga simbolo. Isang araw na minamarkahan ng liwanag na sumisibol mula sa anino. Isang araw na iniugnay sa ginto, apoy, at paggising. Isang araw na hindi ipinahahayag ang sarili ng malakas, ngunit binabago ang lahat para sa mga handa. At dito nagsisimulang lalong lumalim ang ating kwento. Ang propesya ng Marso, pagbasa sa nakatagong mensahe. Sa napakaraming quatrain na iniugnay kay Nostradamus, may mga taludtod na nagsasalita tungkol sa apoy sa kalangitan, mga aninong tumatawid sa liwanag, at gintong umaangat mula sa alikabok.
Habang patuloy na pinagtatalunan ng mga historiador ang tunay na kahulugan ng mga ito, may ilang makabagong tagapagpaliwanag na naniniwalang ang isang partikular na talata ay hindi tumutukoy sa pandaigdigang sakuna, kundi sa isang makapangyarihang yugto ng pagbabago na nakatago sa loob ng isang tiyak na buwan. At ayon sa kanila, ang buwang iyon ay Marso. Inilalarawan sa taludtod ang panahong, ang natutulog na apoy ay nagigising sa ilalim ng tahimik na araw. Sa simbolismo ng mga propesya, ang apoy ay bihirang kumatawan lamang sa pagkawasak. Mas madalas, ito'y sumasagisag sa pag-aktibo, ang pagsiklab ng isang bagay na matagal nang nakahimlay. Maaari itong mga hulugan ng pagnanasa, oportunidad, revelasyon, o bigla ang kaliwanagan. Ang natutulog na apoy ay hindi sumasabog agad. Ito'y naghihintay. At kapag ito'y nagising, mabilis itong kumakalat. May isa pang linya na nagsasabing ang ginto ay lilitaw kung saan minsang naghari ang mga anino. Ang ginto ay matagal ng simbolo ng kayamanan, kasaganaan, at halaga, hindi lamang sa pananalapi, kundi pati sa personal na pagpapahalaga sa sarili. Ang pagbanggit sa mga anino ay nagpapahiwatig ng isang yugto ng pagdududa o kalituhan bago ang pagdating ng liwanag. Sa madaling salita, maaaring inilalarawan ng propesya ang sandaling nagsisimulang magbago ang paghihirap tungo sa gantimpala. Hindi agad-agad. Hindi parang mahika. Ngunit tiyak at may direksyon. Binabanggit din ang ipagtatagpo ng mga landas sa ilalim ng hati na kalangitan. May ilan na itinuturing ito bilang isang eklipse o pambihirang pagkakahanay ng mga bituin. Ang iba naman ay nakikita ito bilang simbolo, isang sangandaan. Isang punto ng desisyon. Isang sandali kung kailan ang dalawang magkaibang kinabukasan ay pansamantalang magkatabing naghihintay ng pagpili. Ang nagpapalakas sa interpretasyong ito ay hindi takot, kundi tamang tiyempo. Ang Marso ay historikal na buwan ng balanse. Sa equinox, halos magkapantay ang haba ng liwanag at dilim. Maging ang kalikasan ay nagpapakita ng pagkakapantay-pantay. At sa loob ng balanse may pagkakataon. Kapag ang enerhiya ay lumilipat mula sa isang sukdulan patungo sa iba, nagkakaroon ng paggalaw. At ang paggalaw ay nagbubunga ng pagbabago. Ngunit dito nagiging mas personal ang propesya. Hindi inilalarawan ng quatrain ang pagbagsak ng mga bansa o pagguho ng mga imperyo. Sa halip, sinasabi nito na ang mga handa ay mag-aani ng ani na hindi nakikita. Ipinahihiwatig nito ang pagpili. Hindi lahat ang makikinabang. Tanging yaong makakakilala sa sandali. Sa pananaw ng pagkukwento, ito ang tahimik na sukdulan, ang bahaging tila ordinaryo lamang sa ibabaw. Walang alarma. Walang dramatikong pagbagsak ng langit. Isang banayad na pagbabago lamang sa sitwasyon. Isang hindi inaasahang tawag sa telepono. Isang mensahe. Isang alok. Isang desisyong sa unay tila maliit, ngunit may dalang pangmatagalang epekto. Ipinahihiwatig ng propesya na ang kapangyarihan ng araw na ito ay nakasalalay sa pagiging mulat. Maaaring hindi ito mapansin ng mga abala. Maaaring mag-atubili ang mga nagdududa. Ngunit ang mga handa, emosyonal, pinansyal, at mental, ay maaaring matagpuan ang kanilang sarili na pumapasok sa isang ganap na bagong kabanata. At gayunpaman, hindi kailanman malinaw na isinulat ni Nostradamus ang eksaktong petsa. Itinago niya ito sa mga imahe, liwanag na sumusunod sa anino, apoy na nagigising sa ilalim ng payapang kalangitan, gintong umaangat mula sa dating pagdududa. Isang lihim na araw sa Marso. Hindi maingay. Hindi magulo. Ngunit sapat ang kapangyarihan upang ilihis ang kapalaran sa isang bagong direksyon. At ngayon, mas malalim na tanong ang umuusbong, paano mo malalaman kung ang araw na ito ay para sa iyo? Mga palatandaan na ikaw ay konektado sa lihim na araw na ito. Hindi lahat ng propesya ay para sa lahat. May mga sandali sa panahon na tahimik lamang na lumilipas para sa nakararami, ngunit para sa ilan, ito ang simula ng isang bagay na hindi malilimutan. Ang tunay na tanong ay hindi kung umiiral ba ang lihim na araw na ito sa Marso. Ang mas mahalagang tanong ay kung nakaayon ka ba rito. Isa sa mga unang palatandaan ay ang pakiramdam ng pagkabalisa o pagiging hindi mapalagay. Kamakailan, maaaring nakaramdam ka ng tila may nagbabago sa ilalim ng ibabaw ng iyong buhay. Wala pang dramatikong nangyayari, ngunit sa loob mo may kilos kang nararamdaman. Maaaring mas madalas mong naiisip ang tungkol sa pagbabago, paglipat ng trabaho, isang desisyong pinansyal, o isang matapang na pag-uusap. Para bang marahang itinutulak ka ng buhay patungo sa pagkilos. Isa pang palatandaan ay ang pag-uulit.
Maaaring may mga oportunidad, ideya, o maging mga numero na paulit-ulit na lumilitaw sa iyong kamalayan. Marahil may nagbanggit ng isang bagong proyekto ng higit sa isang beses. O baka may ideya sa pamumuhunan na paulit-ulit bumabalik sa iyong isip. Kapag ang isang tema ay patuloy na nagpapakita, madalas itong senyales na ang tamang tiyempo ay papalapit na sa pagkakaayon. Maaari mo ring maramdaman ang kakaibang kombinasyon ng presyon at pananabik. Sa aspeto ng pananalapi, maaaring may tensyon, mga gastusin, responsibilidad, o kawalang katiyakan. Ngunit kasabay nito, may banayad kang pakiramdam na ang ginhawa o tagumpay ay malapit na. Ang emosyonal na kontrast na ito ay sumasalamin sa simbolismo ng propesya, anino bago ang ginto, katahimikan bago ang apoy. Ang ilang taong konektado sa sandaling ito ay nakararanas ng mas malinaw na intuisyon. Mas matingkad ang mga panaginip. Mas malakas ang kutob. Maaari mong maramdaman na kailangan mong maghanda kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit. Ang tahimik na tinig sa loob mo ay tila mas lumalakas habang lumalalim ang Marso. Isa pang makapangyarihang indikasyon ay ang pagtatapos. Kung may isang bagay sa iyong buhay na natural nang nagtatapos, isang kontrata, isang yugto, o isang lumang pananaw, maaaring hindi ito nagkataon lamang. Ang mga wakas ay lumilikha ng espasyo. At ang espasyo ang kinakailangan upang makapasok ang bagong oportunidad. Sa huli, maaari mong maramdaman ang paghila patungo sa mga mensaheng tulad nito. Ang kuryosidad ay hindi basta-basta. Minsan, inaakay ka patungo sa isang impormasyon dahil nakatakda mong marinig ito sa isang tiyak na oras. Kung ilan sa mga palatandaang ito ay tumutugma sa iyong karanasan, maaaring ang propesyang ito ay hindi malayo o simboliko lamang. Maaaring ito ay personal. At ngayon, papalapit na ang sandali ng matinding paghihintay. Sapagkat kung totoo ang lihim na araw na ito, at kung konektado ka rito, ang susunod na tanong ay hindi na maiiwasan. Kailan na ba ito darating? Ang eksaktong petsa na inihayag, ang araw na magbabago ng kapalaran. Sa loob ng maraming siglo, itinago ni Nostradamus ang kanyang mga timeline sa likod ng mga simbolo imbes na mga numero. Nauunawaan niya ang isang makapangyarihang katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao. Kapag masyadong maagang ibinigay ang isang eksaktong petsa, ang mga tao ay maaaring mataranta o baliwalain ito. Ngunit kapag hinayaan mong mabuo ang pananabik, tumatalas ang kamalayan. Nang pag-aralan ng mga historiador at makabagong tagapagpaliwanag ang quatrain na iniugnay sa Marso, yaong naglalarawan ng nagigising na apoy, ang balanse ng liwanag at anino, at gintong umaangat matapos ang kawalang katiyakan. May isang detalyeng malinaw na namukod tangi. Ang imahen ng hati o pantay na liwanag ay malakas na sumasalamin sa enerhiya ng spring equinox. Sa taong 2026, ang spring equinox ay papatak sa Marso 20. Ito ang sandaling halos magkapantay ang haba ng araw at gabi. Hindi nangibabaw ang dilim. Hindi rin nananaig ang liwanag. Isa itong bihirang punto ng balanse, isang bisagra sa pagitan ng mga panahon. At sa simbolikong kahulugan, isang bisagra rin sa pagitan ng mga kabanata ng buhay. Ang pagtukoy ng propesya sa isang payapang araw kung saan nagigising ang apoy, ay ganap na umaayon sa pagbabagong ito. Ang equinox ay hindi maingay. Hindi ito sumasabog sa pagdating. Tahimik itong nagbabago. Ngunit mula sa puntong iyon, unti-unting humahaba ang mga araw. Dumarami ang liwanag. Nag-iba ang direksyon ng momentum. Ang Marso 20 ay higit pa sa isang petsa sa kalendaryo. Ito ay kumakatawan sa pagkakapantay bago ang pagbilis. Isang paghinto bago ang pag-usad. Kung tama ang interpretasyon ng propesya, hindi ito nangangahulugang sa araw na iyon ay agad at mahiwagang magbabago ang lahat. Sa halip, maaaring ito ang araw na may ihahaing desisyon. Isang pintuan ang bubukas. Isang realisasyon ang lilinaw. Isang oportunidad ang magpapakita. May ilan na hindi ito papansinin dahil tila ordinaryo lamang. Ang iba naman ay magdadalawang isip dahil pakiramdam nila ay may kaakibat itong panganib. Ngunit para sa mga handa, ang Marso 20 ay maaaring magsilbing simula ng isang nasusukat na pagbabago, pinansyal, emosyonal, o propesyonal. Ang kapalaran ay bihirang sumigaw. Ito'y bumubulong sa mga sandali ng balanse. At ngayon na alam mo na ang araw, ang mas malalim na tanong ay ito. Ano ang dapat mong gawin bago ito dumating? Ano ang dapat mong gawin bago dumating ang araw na yon?
Kung ang Marso 20 ay kumakatawan sa isang bisagra sa pagitan ng nakaraan at ng mga bagay na malapit ng maganap, kung gayon ang paghahanda ang pinakamahalaga. Ang mga propesya ay hindi nagbibigay gantimpala sa pagkataranta. Ginagantimpalaan nila ang pagiging mulat at handa. Una, linisin mo ang kalat sa iyong isipan. Ang mga hindi natatapos na pag-iisip, hindi nareresolbang pagdududa, at tuloy-tuloy na distraksyon ay nagpapahina sa kakayahan mong makilala ang oportunidad. Sa mga araw bago sumapit ang Marso 20, gawing mas simple ang iyong focus. Tanungin mo ang iyong sarili ng direkta, kung may dumating na oportunidad bukas, handa ba akong magsabi ng? Kung hindi malinaw ang sagot, tukuyin kung ano ang dapat mong patatagin, kasanayan, ipon, kumpiyansa, o kalinawan ng layunin. Ikalawa, ayusin ang mga hindi natatapos na pag-uusap. Ang simbolismo ng balanse sa propesya ay nagpapahiwatig ng pagkakaayon. Ang mga hindi pagkakaunawaan, tensyon, o pag-iwas sa mahahalagang usapan ay kumakain ng emosyonal na enerhiya. Kahit isang maikling pag-uusap na magdadala ng pagsasara ay maaaring magpalaya ng espasyo sa iyong isipan para sa bagong bagay na papasok. Ikatlo, suriin ang iyong kamalayang pinansyal. Hindi ito nangangahulugang maging padalos-dalos sa paggastos o pumasok sa mapanganib na pamumuhunan. Ang ibig sabihin nito ay pagiging maingat at mulat. Repasuhin ang iyong mga mapagkukunan. Unawain ang iyong mga numero. Alamin kung ano ang kaya mong ilaan at kung ano ang hindi. Madalas pumanig ang oportunidad sa mga taong malinaw ang pagkaunawa sa kanilang mga limitasyon. Ika-4, magtiwala sa iyong intuisyon, ngunit patunayan ito gamit ang lohika. Kung may isang bagay na pakiramdam mo ay nakaayon sa iyo, siyasatin mo ito ng mabuti. Ang paghahanda ay hindi bulag na pananampalataya. Ito ay matalinong tapang. Sa huli, magtakda ng malinaw na intensyon bago sumapit ang Marso 20. Isulat mo ito. Banggitin mo ito ng malakas. Tukuyin kung anong uri ng pagbabago ang handa mong tanggapin. Ang paglago ay nangangailangan ng direksyon. Kapag nagtagpo ang intensyon at tamang tiyempo, bumibilis ang paggalaw. Tandaan, ang equinox ay balanse bago ang paglawak. Hindi nagmamadali ang kalikasan, ito ay mahinahong lumilipat. At ganoon din ang dapat mong gawin. Hindi pipilitin ng Marso 20 ang pagbabago sa iyo. Maghahain lamang ito ng posibilidad. At ang posibilidad ay nagiging kapalaran lamang kapag may taong pumiling kumilos. Ngayon, sa ating huling pagninilay, isang katotohanan ang nananatili, maaaring ibigay ng tadhana ang sandali, ngunit ikaw ang magpapasya sa magiging bunga nito. May isang mahalagang katotohanan tungkol sa kapalaran na madalas hindi nauunawaan ng karamihan. Hindi ito dumarating na parang bagyo. Hindi nito yayanigin ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa o hihingi ng iyong pansin sa pamamagitan ng ingay. Mas madalas, dumarating ito ng tahimik, nagkukubli bilang isang simpleng pagpili, isang maikling pag-uusap, o isang hindi inaasahang imbitasyon na tila pangkaraniwan lamang. Maaaring magmukhang ordinaryong araw lamang ang Marso 20 sa kalendaryo. Sisikat ang araw. Papasok sa trabaho ang mga tao. Magpapalitan ng mga mensahe. Magmumukhang normal ang lahat. Ngunit sa ilalim ng karaniwang anyong iyon, maaaring may banayad na pag-ikot, isang tahimik na pag-ikot ng gulong ng kapalaran. May ilan na hindi ito papansinin dahil sila'y abala. May ilan na magdududa dahil ito'y tila hindi tiyak. May ilan na mag-aatubili dahil ang pagbabago ay laging may kaakibat na panganib. Ngunit may ilan na makakakilala sa puntong iyon ng balanse. Mararamdaman nila na ito ang sandaling dapat silang humakbang pasulong sa halip na manatiling nakatigil. At para sa kanila, ang magsisimula bilang maliit na desisyon ay maaaring lumago sa paglipas ng panahon tungo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang inaasahan. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagiging mulat. Hindi ito tungkol sa pamahiin. Ito ay tungkol sa paghahanda. Kung nararamdaman mong may nagbabago sa iyong buhay ngayong Marso, huwag mo itong baliwalain. Bigyang pansin mo. Pagmasdan mong mabuti. Kumilos ng may karunungan. At kung handa kang harapin ang sandaling iyon ng may kalinawan at tapang, isulat ang "ready" sa mga komento sa ibaba. Sapagkat kung minsan, ang lihim na araw ay hindi binabago ang iyong kapalaran. Kung minsan inilalantad lamang nito ang kapalarang matagal mo nang nakatakdang piliin.